We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Kakaunting supply ng mga isda nararanasan sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. May ulat si Russell Simorio. Van ang ginagamit ni Rolando sa pag-aangkat ng bangus at iba pang isda sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Pero hindi gaya ng dati. Kakaunting banyera ng isda ang kanyang nabili. Dihado raw siya dahil mataas ang gastos niya sa langis. Dati madami. Mga ganitong oras madami na, pero ngayon kaunti. Gumalaw ang presyo. Dati nakakakuha medyo mabango. Ramdam din ng mga bangus trader ang kakaunting supply. Galing sa Western Pangasinan ang mga panindang bangus sa pwestong ito. Medyo konti po yung supply ng bangus. Pero nung mga nakaraan, medyo marami-rami. Ayon sa Market Division, mula sa regular na 50 truck na nagdi-deliver ng bangus at iba pang isda sa Magsaysay Fish Market sa maghapon, bumaba ito sa kalahating porsyento. Pag ganitong malamig, maliit daw yung isda malamig, tapos pag may bagyo, walang dumarating. Nagtataka din kami. Kasi dati-dati ang dami-dami yung dumarating Nauna nang sinabi ng BIFAR na malaki ang epekto ng malamig na panahon sa produksyon ng bangus. Kakaunti rin ang nakukuhang bangus fry para alagaan at palakihin na nagresulta sa mababang supply. Ayon sa fishery expert, mababa ang metabolismo ng bangus sa ganitong panahon. Mahaba rin ng buwan o araw na nawawala yung chance natin na makapagparami ng bangus. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Demand sa lechong baboy unti-unti nang tumataas ngayong holiday season. Ang detalye sa report. 2 oras na pinaikot sa baga bago makuha ang tamang luto at juiciness ng laman ng paboritong handa tuwing Pasko at Bagong Taon, ang lechong baboy. Tumaas na raw ang demand ng lechong baboy ngayong holiday season. Ayon kay Jonas Cruz, na isang may-ari ng isang lechonan sa Calasiao, Pangasinan, inaasahan daw na abot pa sa 200 peraso ng lechong baboy ang kanyang pa-order sa Pasko at Bagong Taon. Dapat early reservation kasi pagdating ng 18 to 25 madalang na po yung baboy dito sa Pangasinan, lalo't paubos na ang mga baboy natin. Masarap, malasa, malutong, crispy lechon. Galing pangaraw ng Mindoro ang supply ng baboy na nililitsyon ni Jonas. Ayon naman sa Provincial Veterinary Office, sapat ang supply ng baboy sa probinsya para sa holiday season. Maari naman daw mag-supply ng baboy ang mga karatig probinsya at rehiyon. Magiging mahigpit ang monitoring sa pagpasok ng mga buhay na baboy sa lalawigan. Siyempre, unang-una ma'am, yung ating talagang pinag-higpit ng requirements ay dapat ma'am ay meron silang certificate of pre-status on African swine fever, ma'am. Marami pang stock. So, wala tayong nakikita po siya. Wala naman dito yung pagpasok ng content. Bigas, continuous naman pumapasok. Nagkakahalaga ng 8,500 pesos hanggang 14,000 pesos ang 25 kilos hanggang 50 kilos na lechon. Posible itong tumaas depende sa supply at demand. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, nasuspindi ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa Aurora ngayong araw, November 29. Bunsod ito ng naranasang pag-ulan sa naturang probinsya. Patuloy din ang inaasahang clearing operation sa Manila North Road na bahagi ng Barangay Pansian, Pagudpud, Ilocos Norte. Nagkaroon kasi ng landslide sa lugar dahil sa pag-ulan.
Possible naman ito sa mga sasakyan ayon sa DPWH. Samantala, walang nagbabadyang sama ng panahon o bagyo pero patuloy na iiral ang dalawang weather systems sa ilang bahagi ng bansa. Apektado pa rin ng amihan ang Northern Luzon habang easterlies sa Southern Luzon at Visayas. Posible naman ang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Apayao, Cagayan, Isabela, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Provinces, Aurora at Tarlac. Posible rin ang ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Pick-up truck bumaligtad sa Bangged, Abra. Isa patay, 4 sugatan. Tutukan sa report. Patay ang estudyanteng si Jade Navarro habang sugatan ng 4 pang katao matapos bumaliktad ang sinasakyan nilang pickup truck sa barangay Anggad, Bangged, Abra. Papunta sana sa Bangged proper ang sasakyan nang sumabog ang isang gulong sa harapan. Nawalan ito ng kontrol sa manibela at bumangga sa isang poste ng tindahan. Saka bumaliktad. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Mahigit 10 katao ang sugatan matapos mawala ng preno ang isang pampasaherong jeep sa barangay Virac, Itogon, Benguet. Ayon sa driver ng jeep na si Jeffrey Mendez, galing sila sa Baguio City at pauwi na sana ng Itogon nang mawalan ng preno hanggang sa sumalpok ito sa kasalubong na AUV. Agad namang na-rescue ang mga biktima at dinala sa Baguio General Hospital. Sugatan ng 2 lalaki na magkaangkas sa motorsiklo nang maaksidente sa barangay Kalungboyan, Santa Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, nakainom ang 2 na papunta sana sa isang lamay nang mangyari ang insidente. Sumalpok sa puno ang isang pampasaherong modernized jeepney sa barangay Dalangiring, Orbistondo, Pangasinan. Sa tindi ng pagkakasalpok, basag ang harapan ng sasakyan. Sugatan ng ilang pasahero. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Russell Simorio, One North Central Luzon. Patay naman sa pananaksak ang 21 anyos na lalaki sa San Esteban, Ilocos Sur. Sundan sa ulat ni Ivy Hernando. Nasawi ang 21 anyos na estudyante na si J. Lord Billedo, taga Bangged, Abra, matapos saksakin ng nakaalitang 23 anyos na isa ring estudyante sa tabi ng cottage na kanilang tinuluyan sa isang resort sa San Esteban, Ilocos Sur. Ayon sa PNP, nagkasigawan ang grupo ng biktima at sospek na nooy kasama ang mga kaklase na dahilan ng iringan na nauwi sa pananaksa. Nahuli sa mismong crime scene ng sospek, ngunit hindi na narecover ang ginamit na patalim. Nakiusap ang PNP na hindi na pangalanan ng suspect na patuloy na kinukuhanan ng pahayag. Hinigpitan ng Public Order and Safety Division ang implementasyon sa pagbabawal ng paninigarilyo at paggamit ng vape sa Baguio City. Ilang kabataang turista ang sinita at inisyuhan ng citation ticket ng autoridad dahil sa lantarang paggamit ng vape sa Burnham Park. Ayon sa POSD, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng mga enforcer sa mga tourist attraction sa City of Pines para matiyak na sumusunod ang bawat isa sa mga ipinatutupad na ordinansa sa syudad. Kada araw, umaabot sa 10 hanggang 20 ang naisyuhan ng citation ticket. Karamihan sa mga nasisita, mga turista. Nagsagawa ng inspeksyon ng mga pulis sa ilang establishmento sa bayan ng Aldan, Pangasinan. Mahigpit nilang binabantayan ang paglipanan ng kawatan ngayong holiday season. Patuloy ang pag-iikot ng kapulisan sa mga barangay upang matiyak ang mabilis na responde ng autoridad sa anumang insidente. Nagpaalala ang kapulisan sa publiko na maging mapagmatsyag at maging alerto upang maiwasan ang pagnanakaw sa bayan. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, higanteng Santa Claus at iba pang holiday decorations ang bumida sa Grand Christmas Lighting sa Roxas, Isabela. Di magkamayaw ang mga residenteng dumalo at nakisaya sa pagpapailaw ng mga maningning at magagarang dekorasyon at iba pang palamuti. Ang konsepto raw ngayong taon ay ang pagkakaisa at pagbibigayan hindi lamang sa panahon ng Kapaskuhan kundi sa buong taon. Mas masaya raw kapag pinagsama-sama ang mga maliliit pero may kanya-kanyang ningning na mga palamuti para makabuo ng mga higanteng dekorasyon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Panukalang gawing per kilo ang bentahan ng itlog, umani ng iba't ibang reaksyon. Ang detalye ihahatid live ni Russell Simorio. Russell? Chris, umani nga ng samot-saring reaksyon sa mga mamimili. Itong ipinapanukala na gawing per kilo ang bentahan ng itlog. Pero sino nga ba ang makikinabang sakaling maisabatas ito? Alamin sa aking report. Umano na sa 8 hanggang 10 pesos ang kada piraso ng itlog sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Ayon sa mga tindera, lingguhan ang paggalaw sa presyo ng itlog nang gagaling sa Tarlac at ilang karatig probinsya ang panindang itlog na 3 beses sa isang linggo ang delivery. Kada piraso o tray ang bentahan ng itlog pero iminumungkahi ng isang mambabata na gawing kada kilo na ang bentahan nito. Nagkakaroon daw kasi ng dayaan sa bentahan ng itlog dahil walang paraan ng mamimili kung paano matukoy ang size at presyo ng itlog. Susubukan natin kung mabinta o hindi. Kung hindi, babalik sa tingi. Umani ito ng magkakaibang reaksyon sa mga consumer. Mas gusto ko pa yung dati, yung per piraso. Mas mabuti pa yung per piraso kasi pag bibili ka kung kulang ang pera mo, para pang 5 piraso lang. Hindi ka makakabili pag per kilo. Mabuti yung per kilo. May pera kang marami. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, makikinabang ang mga egg producer sakaling maaprobahan ng per kilong bentahan ng itlog. Mas gusto nila per kilo kasi hindi na nila isi-segregate lahat. Bahala na yung na magbenta per kilo. Pero ang problema yung consumer baka hindi pabor sa kanila. Chris, ayon sa Sinag, bagamat kakaunti ito ang supply ng itlog ay kayang-kaya naman daw tugunan. Ito nga ang domestic demand, lalo na siya Disyembre, kung saan mataas ang demand sa itlog at kabi-kabilaan yung mga handaan, lalo na yung mga gagawa ng leche flan. Live tayo dito sa Mangaldan Public Market, hele-helera dito yung mga bentahan ng itlog, iba't ibang size yung kanila mga mabibili. Katulad na lamang ng mga itlog na ito. Small size at nagkakahalaga siya ng 8 pesos and 25 centavos habang yung kanilang XL na size ng itlog nagkakahalaga yan ng 9 pesos kada piraso. Ngayon, alamin natin ng live itong sentimiento ng mga mamimili at mga tindera kung ano nga ba yung masasabi nila dito sa ipinapanukala na gawing per kilo itong bentahan ng itlog. Ma'am, magandang hapon. Ayan, ma'am, magandang hapon po. Hello po. Ayan. Ma'am, ipinapanukala kasi na gagawin ng per kilo itong bentahan ng itlog. Pabor po ba kayo doon? Hindi po. Kasi po nakakaabala na rin po sa mga customer at sa mga gawain. Nakakamura po ba kung per kilo or mas mapapamahal po tayo? Mas mapapamahal po. Bakit, ma'am? Kasi may mga discount din po sa mga ibang farmang pinagkukuhanan. Maraming salamat, ma'am. At yan nga yung mga sentimiento ng mga tindera ng itlog dito sa Mangaldan Public Market. Ang kanilang hinaing ay hindi daw okay kung per kilo itong bentahan ng itlog. Dahil malakas naman itong bentahan ng itlog kung patingi-tingi ang binibili ng mga consumer. At yan muna ang latest mula rito sa Mangaldan Public Market. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Tukoy na ng Philippine National Police ang pagkakakilanlan ng mga sangkot sa pamamaril sa loob ng isang pampasaherong bus sa Caranglan, Nueva Ecija. Maging ang motibo, alam na rin daw ng PNP pero tumanggi muna silang isapubliko. Lumalabas na gun for hire ang 2 sospek na umano'y sangkot na sa iba pang insidente ng pamamaril. Suntukan ng 2 kabataan sa Pasukin, Ilocos Norte sa pool sa video. Nakatutok si Gab De Luna. Kuha sa video na ito ang suntukan ng 2 kabataan sa mismong plaza ng Pasukin, Ilocos Norte. Makikitang nagpupumiglas ang isa sa kasuntukan nito. Maya-maya pa, ibinalibag siya kaya tumama ang ulo sa semento. Nawalan siya ng malay. Dito na inawat ang kasuntukan nito na tumakbo papalayo sa pinangyarihan ng insidente. Nanonood sila ng laro ng basketball doon sa auditorium. Then medyo according sa isa doon sa kasama ng biktima, meron daw silang hindi nagkaintindihan
Then nung nandun na sila sa plaza, doon na sila nagrambol. Sa sumunod na video, makikitang nagkamalay na ang biktima. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima na agad dinala sa pagamutan. Pinaghahanap ngayon ng pulisya ang suspect. Bukas naman daw ang pamilya ng biktima na makipag-areglo sa suspect. Pamilya naman is ng biktima, ang gusto lang nila is makausap yung suspect sana or yung pamilya para magpatulong lang na yung mga gastusin. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, parol na gawa ng 2 estudyante mula sa Vigan City, wagi sa National Parole Making Competition. Tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. Bahagi na sa mahabang selebrasyon ng Pasko ng mga Pinoy ang pagsasabit ng mga parol. Kaya naman isang parole making competition ang idinaos sa Malacanang na nilahukan ng 86 na state universities and colleges sa buong bansa. Second place ang parol na gawa ng 2 fine arts students ng University of Northern Philippines na sina Mark Anthony at JJ. Halos 1 buwan nilang ginawa ang parol na 3 talampakan ang taas. Indigenous material ang ginamit, mga karton at kawayan. Pero hindi lang basta parol dahil mga sikat na landmarks ang bumuo sa bawat anggulo. Narito ang Vigan Cathedral, Bantay Bell Tower, landmark ng Plaza Burgos, ang historic obelisk sa gitna ng musical dancing fountain, at ang century-old house. Kung mapapansin natin, may tatay tsaka anak. Which is tinuturuan niya yung anak niya para gumawa ng kakaibang bornay, which is yun yung tradition namin dito. Kasabay ng pagmold ng bornay, yung tatay, hinahanda din yung anak in the future. Kalahating milyong piso ang napanalunan ng grupo kasamang ilang gadgets na makatutulong daw sa kanilang pag-aaral. First place sa kompetisyon ang Batangas State University. Payo ni na Mark at JJ, huwag limitahan ang kakayahan, bagkus ilabas ang galing ng Pinoy. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Simpleng negosyo na rice toppings maaring pagkakitaan ng mga ina kahit nasa bahay. Ang detalye sa report. Mula sa iba't ibang gourmet gaya ng bangus sisig, crab paste, bagoong bagnet, relyenong bangus at iba pa, maaari nang makapag-umpisa ng simpleng negosyo mula rito. Ito ang rice toppings kung saan pangunahing sangkap ang kanin at gourmet. Simple lang ang proseso ng pagluluto na maaaring gayahin ng mga nanay sa bahay na nais ding magnegosyo. Una muna isang kutsa sa kawali ang kanin at mantikilya. Habang niluluto ito, maaari na ring magluto ng fried egg. Iluluto rin ang mga nais na gourmet, gaya ng bangus sisig na sasangkapan naman ng ginayat na siling haba at puting sibuyas. Saka pwede nang i-assemble ang rice in a cup. Ang fried kanin, papatungan ng fried egg sa kalalagyan ng gourmet toppings, gaya ng sisig at relleno. Pwede ring maglagay ng oyster sauce, mayonnaise o di kaya ketchup. Yes, pati toppings na lang po para at least po, hindi po natutulog pa yung product po na nandun pa sa naka-stock po. Pwede ring mag-explore ng additional side dish ng rice toppings na maaaring pandagdag kita. Kasama si Henry Dumincil, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Umpisa pa lang, desidido na ang San Beda Red Lions sa pangunguna ni Jacob Cortez na talunin ang twice to beat na LPU Pirates. Lamang sila sa buong quarter ng laro at lumobo pa sa double digit hanggang third quarter. Hindi na nakadikit ang LPU dahil sa 28 big points ni Cortez bilang player of the game. Dinominahan ng Red Lions ang mga Pirata, 89-68. Muling maghaharap ang San Beda Red Lions at LPU Pirates sa isang do-or-die game. Kung sino ang papasok sa finals,
Abangan yan sa Biyernes, 3 p.m. live sa GTV. Mga atleta naman mula sa iba't ibang paaralan nagtagisan sa sports sa Mangaldan, Pangasinan. Tunghayan sa report. Nagpasiklaban sa sports ang mga atleta mula sa iba't ibang paaralan sa isinagawang district meet sa Mangaldan, Pangasinan. Sa Mangaldan National High School isinagawa ang sepak takraw at volleyball tournament. Mahalaga raw ang pagsali sa mga aktibidad tulad nito upang malinang ang tiwala sa sarili at maging aktibo sa larangan ng sports. It helps me po na pagsikapin yung pag-aaral ko po and sumali po sa mga activities po na yun kasi po parang winning a game po, yun po yung nagpapa po sa school, it's part of the school and nakakatulong rin po yun sa studies. Ganon din po yung mga sumasali po sa mga activities po. Tapos po yung mga nag-aano po sa mga performance po, kunyari po sa mga ibang subject po. Ganun. Ayon sa pamunuan ng paaralan, malaking tulong ang athletic meet upang maibalik ang dedikasyon ng mga estudyante sa pag-aaral at maiwasan ang madalas na pagliban sa klase. In-involve din po natin sila sa mga sports activities natin para sa ganon na naman din po yung layunin, yung ma-develop nila yung self-confidence nila. Kasi sa pagsali nila ng mga activities na ito, mapapag-aralan nila at marirealize nila na meron din pala silang mga potential. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga pawika nagsimula ng mamataan ngayong nesting season sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Narito ang report. Nilagyan na ng harang at net ang egg site na ito bilang proteksyon matapos mamataan kamakailan ang isang pawikan na nangitlog. Ito ang unang egg site ngayong taon sa baybayin ng Barangay Kalayab, Santo Domingo, Ilocos Sur. Nagkayayaan daw ang magtsuhin na sinamang Danilo at Luis na magpunta sa dagat at magbakas sakali na makakita ng pawikan. Labis daw ang kanilang tuwa nang tumambad ang isang malaking pawikan matapos nilang sundan ang dinaanan nito. Tinatayang 3 talampakan ang lapad ng pawikan na halos 1 oras daw na nangitlog sa buhanginan. Dakkel ma'am, no, damo mo lang talaga makita kahit ma-amaze ka talaga. For the first time mo ko man na makita kahit talaga maragsatan ka. Buwan ng Setyembre hanggang Pebrero ang nesting season ayon sa autoridad. Kaya ikinabahala raw ng barangay official ang kawalan ng pawikan nito mga nakaraang buwan na posibleng may kinalaman raw sa mainit na panahon. Talagang yun yung isang palatandaan ng mga pawikan parents natin na pagka medyo sobra ang lamig, most likely may mangingitlog. Yun ang kanilang parang sign. 6 hanggang 7 pawikan ang nangingitlog kada taon sa lugar. Po namin sinasabi na kung makakakita ng pawikan na itlog, huwag nilang gagalawin. And then yung sa itlog ma'am, ang programa namin, hindi namin yung ginagalaw, hindi pa nga namin binibilang. Dati kasi pinabibilang ng DNR noon. Pero ngayon hindi na po para magkaroon ng higher chances of hatching. Suhestyon ng barangay official ang paglimita ng aktibidad sa shoreline tuwing nesting season upang maprotektahan ang mga pawikan. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 26 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.